Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. Magandang umaga sa inyong lahat. It's 6 o'clock in the morning here in the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin dyan, ang mga OFWs. Hi, hello, shout out sa inyong lahat, especially dyan sa mga OFWs natin dyan sa USA, America. Shout out sa inyong lahat. Nandyan yung Pangulo natin dyan ngayon, okay? And also sa mga audience ko dito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hello, shout out sa inyong lahat. Good morning. 6 o'clock ng umaga, magbe-breakfast. Makinig lang kayo dito sa aking mga balita, update tungkol sa ating presidente na nandun ngayon sa Amerika. Okay. Sa update ni Presidente Bongbong Marcos sa New York, Amerika, pinakilig ni na PBBM at itong si First Lady Liza Araneta Marcos, yung mga Filipino community natin dyan. So kilig na kilig sila. Okay? So ito yung part na meet ni PBBM yung mga Filipino community. Nag-speech siya doon, kilig na kilig yung mga tao, pati sa anak ni si Congressman Sandro Marcos, present din, kilig na kilig yung mga tao doon. Okay? Na binibiro pa nga ni PBBM na hindi ipakilala itong si Congressman Sandro Marcos, no? Naiinggit, parang binibiro na naiinggit itong si Presidente Bongbong Marcos kay Congressman Sandro, ng kanyang anak. Okay? Yan ang ating pag-uusapan ngayon, ang mga pangyayari inside the Filipino community with our President. Okay? At ibinahagi ni Presidente Bongbong Marcos ang kanilang love story ni First Lady Araneta Marcos. Yan ang ating itatalakay. Okay? Nakakakilig yung storya nila. Pero bago ang lahat, i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan, itong ating update, no? I-like and share sa Facebook at sa YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, importante yan like and share guys para maraming makarinig dito sa ating balita. And also itong Donmar TV sa Facebook at YouTube, i-follow and subscribe ninyo. Ready? Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Okay? Importante maka-follow and subscribe para lagi kayong updated dito sa ating presidente. Okay? Araw-araw naman akong nagbabalita tungkol kay President Bongbong Marcos. Importante yan ha. Naka-follow and subscribe na lahat. Nag-a-update tayo dito kay Presidente Bongbong Marcos sa New York na pinakilig ng PBBM at itong si First Lady Liza Araneta Marcos ang mga Filipino community sa New York, no? So kung makikita nyo sa picture, no, humahalik itong si Presidente Bongbong Marcos kay First Lady Araneta Marcos na parang feeling love itong si First Lady Liza Araneta Marcos, no? Yung mga tao sa likod nila ay nakikilig rin. Okay? So, that was the time when President Bongbong Marcos introduces First Lady sa Filipino community. At doon na nagsimula na nagbigay ng kanilang short love story sa Filipino community. Kaya nakikilig nga yung mga tao doon. Okay? So, babasahin natin itong balita tungkol dito. Okay? Sa Daily Inquirer, ito yung sinabi. In his speech addressing the Filipino community at the New Jersey Performing Arts Center, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. said he and First Lady Liza Araneta Marcos met in New York in 1986 when the First Lady was working as a lawyer. So, after siguro ito ng
yung EDSA Revolution, no? Kasi 1986 nagkita itong dalawa na si President Bongbong Marcos at itong si First Lady. Okay? So ngayon ko pa ito nalaman na 1986 sila pala nagkita dito sa United States, sa New York. Marcos says his love story with wife Liza began in New York. Dito sila nagkita at ngayon ay mag-asawa na. Presidente na si Presidente Bongbong Marcos at First Lady na siya. Marcos said they were both elated when they arrived in the United States, saying it has been 25 years since they have both been there. Okay, so last 25 years na last nilang nasa United States sila is 25 years ago. Okay, so babasahin natin itong balita, yung may link ng Inquirer kasi maraming pa itong details dito. Okay, so ayan. Marcos says his love story with wife Liza began in New York, New Jersey, United States. As he arrived in the United States for a 6-day working visit in New York, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on Sunday, that was kasi ano na ngayon Tuesday, Monday, so Sunday, reminisced how he and the First Lady Liza Araneta Marcos ignited their love for each other in New York. So sa New York nga sila nagkita, no? In his speech addressing the Filipino community at the New Jersey Performing Arts Center, Marcos said he and Liza met in New York in 1986 when the First Lady was working as a lawyer. So lawyer na itong si First Lady natin. 1986. Lawyer na dito sa New York, no? Siya'y nagtatrabaho dito bilang abogado ng 6 hanggang 7 taon, parang ganon. Quote unquote sinabi na ito ni PBBM. Ako naman matagal ding pasok at labas ako dito sa New York at kaya sa kabibisita yun nga mayroon na akong napapamangasawa na Pilipina. Pero dito kami sa New York nagkakilala, he shared. So kilig na kilig yung mga tao while PBBM nagsalita siya dito, no? Sa katabi niya yung ating First Lady. Liza worked here as a lawyer for 6 or 7 years. Okay, yan. So, ayan. He shared that ito yun, second paragraph, yan. Picture na humalik si PBBM. He shared that he met Liza, then already practicing lawyer, came to visit a friend in New York while he was in the U.S. state with his mother, former First Lady Imelda, to wait for the resolution of her case here. Kasi may kaso nga sila dito sa Amerika, di ba? So connected anyway ito sila. Kasi lawyer din itong First Lady natin. Okay? So kasama ni PBBM ang First Lady Imelda Marcos, which is the husband, which is the wife of Ferdinand Marcos Sr. Okay? Kasi naghihintay sila ng resolution sa kanilang kaso. So, noong 1986, si Liza ay abogado na. Nagkita kami, nagkakilala kami in court habang hinihintay ko yung kaso ng mother ko. Yan ang sabi ni PBBM. Siya naman ay bumisita dahil kaibigan niya yung isang abogado. Okay, so yung abogado ni PBBM at si First Lady Liza ay magkaibigan sila. Dito na nagsimula. In 1986, when Liza was a lawyer, ayan, translate pala na in English. So, sabi dito, he didn't specify the nature of the case of his mother. But at that time, his father and namesake had been
deposed from Malacanang. And their family were forced to go on exile in the US. Kaya nga, ito yung sinabi ng history natin, di ba? The president even joked to his son, Ilocos Norte Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos, who was also present in the Filipino community, that he owed his life to New York. So malaking bagay, maraming memories itong ating Presidente Bongbong Marcos sa New York. Kaya Sandro, magpapasalamat ka sa taga New York o sa New York. Kung hindi sa New York, di wala ka. Oo nga Kasi dito sa New York, nagkita si First Lady at si PBBM. So kung hindi nagkita dito sa New York, no, kung hindi dahil sa New York, wala si Congressman Sandro. So nakikilig na naman ang mga tao sa Filipino community sa New York. So Marcos arrived in US on Sunday and started his 6-day working visit by meeting with the Filipino community in the country. Ayan. So, he was accompanied by the First Lady. Nandyan yung ating First Lady, si Congressman Sandro Marcos, ang kangkasi ni PBBM na si Martin Romualdez, present din, and ang mga Philippine delegation also na kasama, which is mostly composed of cabinet members. Ganyan naman talaga yung magbisita yung mga presidente sa Pilipinas, di ba? Kasama yung mga cabinet members. So among them are Public Works and Highway Secretary Manibuna. Yan, marami, no? Daming kasama, mga secretaries nga. Especially on ito yung mga secretary na relevant from the economic side sa ating Pilipinas, no? Yung makatutulong sa ekonomiya, na ito yung mga secretaries na pwede ring makakuha ng mga ideas and resources dito sa pagbisita la sa Amerika. So also among the delegations are Economic and Development Secretary. Yan. Sabi nga natin, di ba? So ayan, in-enumerate. Pakasama din si Press Secretary Trixie Angeles. Okay? So, yan ang nangyari. So, he is set to speak the United Nations 77th General Assembly on Tuesday, September 20, which is ngayon. So, aabangan natin yan, ha? Mag-speech itong si PBBM sa 77th General Assembly ng United Nations. So, going back, so ayan. So yun ang mga nangyari kahapon, no? Pinakilig ni PBBM itong si First Lady Liza Araneta Marcos at ang mamamayang Pilipino diyan sa New York. Okay? So I will keep you updated with PBBM's activities dito sa New York, no? At para sa akin naman ay tama nga naman itong si PBBM na dapat magpapasalamat itong si Congressman Sandro Marcos sa New York, dahil kung hindi dyan sa lugar ng New York, hindi magkita itong dalawang couple na ito, si First Lady at si PBBM. Walang Sandro Marcos if hindi ito nagkita. Okay, so nakakakilig yung storya nila, no? So ito yung binalita ko sa inyo, early morning, nagbe-breakfast kayo, pakikiligin kayo dito sa ating presidente at ating First Lady na nag-story sila sa kanilang love life dyan. Okay? So, kayong mga nanonood ngayon, iba't ibang bansang mga OFWs sa Luzon, Visayas, Mindanao na mga Pilipino audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react kung ano ang masasabi nyo sa love story ng ating Presidente at First Lady. Okay? Ano ba to? Talagang itinadhana na ba itong dalawa sa Panginoon na sila yung magiging First Lady at President sa Pilipinas? Sila yung couple na very powerful couple
Kung sasabihin natin. Ayan, kilig na kilig si First Lady. Okay, mag-comment, mag-react, babasahin natin ang iyong mga kilig na mga comment dito. Okay? So, like and share this video para kakalat ito sa taong bayan, and follow and subscribe sa YouTube at sa Facebook itong Don Mar TV para lagi kayong updated sa balita ni PBBM at sa ating Vice President Inday Sara Duterte ngayon na OIC ng Pilipinas natin, officer in charge ngayon. Na wala naman ng walang tayong presidente ngayon sa Pilipinas. Si Vice President Sara muna ang magiging presidente natin. Okay, so mahalin natin ang Pilipinas. Have a great day and God bless everyone. See you in my next video.